Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga. Sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Martes, Enero 22, 2026. Ang inyong tagbalita, Janelle Baclay kagkaron sa aton nga mga headlines. BBBM ginpangunahan ang inaugurasyon sa bago nga Antique Airport. Isa sa mga nagbaton sang indemnity check sa pagbisita ni PBBM sa Hamtik Antique nagpabutyag sang iya pasalamat sa presidente. Presidente Marcos ginpadulungan man ang Sumag Water Treatment Plant sa Murcia, Negros Occidental. Sumag Water Treatment Facility bungas ang pagplano para sa palabuton na malabot ang water security suno kay Congressman Albi Benitez. Rice processing facilities ang gobyerno sa Hamtik Antique dako nga bulig sa mga mangunguma suno sa DA Western Visayas. DPWH Secretary Dizon gin-inspeksyon ang Aganan Flyover kag pila pa ka mga proyekto sa syudad sang Iloilo. Maskara dancers ang Bacolod nagatag kalingawan sa Sinulog Festival. Linya sang kuryente sang International Builders Corporation sa Pavia Iloilo napasiga na sang More Power. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:06 sa aga, kagkaroon sa detalye sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ginpangunahan ang inaugurasyon sang bag-o nga Antique Airport. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Formal na gag-inaugurahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang bag-o nga Antique Airport. Ang bago nga paluparan may kalaparon nga masobra 2,200 ka square meter nga mas nakugid kag mas matahom kung ikumpara sa daan nga may 181 ka square meters lang nga kalaparon. Sa ilang mensahe, ginpalabot ni Presidente Marcos nga handom sang administrasyon ang pagpaayos ng kalidad sang transportasyon sa Antique agud mas madamo pa nga Pilipino kag mga turista ang mga kadto diri. Suno sa iya, nahibaluan niya ang kakapoy kabudlay kag huol nga ginaagyan adlaw-adlaw sang tag sa kabihero, residente man ug turista sa pagbiyahe sa pungsod. Ginpabugal man sang presidente nga jutay lang ang gingastos ng gobyerno sa pagpatindog sang bag-o nga passenger terminal building nga naglabot lang sa masobra 120 milyones pesos. Suno sa iya, ang Antique Airport isa ka maayong ehemplo nga kung husto ang ginabutangan sang kwarta sang banwa, makita nga madamo gid ang sarang nga mahimo, mas madasig, mas barato, kag mas manami. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sang iya pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga recipients sang Agricultural Crop Insurance Program sang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ang manguma nga si Jeanette Tamayo gikan sa barangay Dangkalan sa Banwa sang Hamtik ang nagbaton sang indemnity check
Kadungan sa pagbisita ni Presidente Marcos sa Banwa sang Hamtik kahapon ngadlaw. Panaysayon ni Tamayo nga naghapay ang iya nga talamnan sa naglabay ang bagyong Tino rason nga isa siya sa gintumod nga recipient sang indemnity check. Hayag pa ni Tamayo nga bilang isa ka solo parent natapos ang nagtaliwan ng iyang bana dako nga bulig ang financial aid bangod magamit niya ini sa liwat nga pagtanom sang humay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-turnover sa nanway-tuway nga agri-fishery interventions. Balor masobra 200 million pesos sa mga mangungumang mangingisda, lokal nga panguluhan, universidad kay mga asosyon sa Hamtik Antique. Lakip sa turnover ang 69 million pesos nga sa idalom sang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization Rice Competitiveness Enhancement Fund. Lakip naman sa 60 milyones pesos ang ipanagtag sa rice processing system, 4-wheel tractors kag harvesters, 34.1 million pesos nga assistance sa livestock program sa Department of Agriculture Region 6, 97 million pesos sa idalom sang rice program, 7.5 million pesos sa Agribusiness and Marketing Assistance Division, 27 million pesos nga corn program, 3 million pesos nga high value crops development. Nagpanagtagman ang Philippine Crop Insurance Corporation sa masobra 485,000 pesos para sa Agricultural Crop Insurance Program. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman 770,000 pesos na fiberglass boat with engine and accessories. Philippine Coconut Authority sa masobra 4.4 million pesos para naman sa Community-Based Coconut Nursery. Philippine Rice Research Institute sa 33 million pesos sa inbreed rice seeds. Sa speech ni Presidente Marcos, ginpahayag niya nga nakapatindog na sa masobra 150 ka rice processing system sa pungsod kag target nga makatukod sang 3 pa ka gatos. Agod pabaskugon ang produksyon kag ikasarang sa mga benepisyo nga makapakita sang palangabuyan pinaagi sa paghatag sang access sa paggamit sang advanced nga teknolohiya sa produksyon sang post-production. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natulungan man ni Presidente Marcos kaupo ng mga lokal nga national nga opisyales ang Sumag Water Treatment Plant sa Murcia o kung sa Bacolod. Ang pasilidad gindumala sa Bacolod Bulk Water Subsidiary sang Tubig Pilipinas Group. Ginakabig naman nga major milestone ang water treatment facility labi na sa paghatag sang safe, barato kag masaligan nga tubig sa Bacolod City kag Banwa sang Murcia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako ang mabulig sang Sumag Water Treatment Plant agud mangin bastante ang supply sang tubig sa siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya sa pagsupply sang pasilidad mabatyagan ang benepisyo sini sa mga taga Bacolod labi na kon summer season. Ang pagsupply sang pasilidad sang 75 million liters a day sang tubig. Linibo ka residente ang hindi lang sa Bacolod City ang makabenepisyo, pati na sa Banwa sang Murcia. Ang Sumag Water Treatment Plant sa Banwa sang Murcia Negros Occidental ang gininspeksyon ni PBBM sa diin gindayaw siya sini ang proyekto nga bunga sa mabaskog nga public-private partnership para maduso ang bastante matinlo nga water supply sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabiyabi ni Bacolod Lone District Representative Alvi Benitez ang pag-operate sa Sumag Water Treatment Facility nga nagasupply sa Bacolod kag sa Banwa sang Murcia. Suno sa opisyal naging cycle ng problema sang tubig labi na kon dry months kag ang pasilidad bunga sang maayo nga pagplano sang palaabuton nga malabot ang water security sa komunidad. Ang nasambit nga pasilidad kinakabig pinakadako nga water supply project sa Visayas. Ginkalipay naman sa opisyal sa milyon ka litro nga tubig na masupply ang treatment plant kapin 50% ang kinahanglan nga supply sang syudad nga ila mahatag. Ginpasalamatan naman sa mamalida ang Bacolod Water Incorporated kag Tubig Pilipinas sa ila pag-invest sa long-term commitment sa pagdulong sa serbisyo sa pamuluyo pagi sa pagsupply sa matinlo nga tubig. Gintagaan man pagkilala ni Benitez si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya presensya sa kahiwatan nga nagpakita sa prioridad sang gobyerno nasyonal sa infrastruktura, resilience kag pagdulong sa serbisyo sa idalom sang bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Processing facilities ang gobyerno sa Hamtic Antique dako ang mabulig sa mga mangunguha suno sa DA Western Visayas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni JP Herbas. Dako nga bulig para sa mga lokal nga manghuma ang rice processing system nga ginpatindog sa gobyerno sa Hamtic Antique. Sino ka Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV Regional Executive Director Dennis Arpia, tuman ka importante ang nasambit nga proyekto bangod hindi na kinahanglan pa magpalayo sa mga manguma para lang magaling ang ilang mga palay. Dugang pa niya, makasiguro man ang publiko nga mangin maayo ang kalidad kag safe ang mga igaling nga palay. Kaupod si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Personal nga gininspeksyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang rice processing system dungan sa pagpadagtag sa nagkailain nga bulig para sa mga manghuma kag mangingisda sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DPWH Secretary Vince Dizon ginpasalig nga mahuman ang Agaran Flyover bago magtakop ang tuig 2026. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita. Ginpahayag ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga tapuson ang Agaran Flyover subong nga tuig sa banwa sang Pavia. Kasunod sang inspeksyon na ginpatigayon sang Tiglicom, kaupod kay DPWH OIC Regional Director Engineer Jose Alfruto, ginpahayag sini nga dapat mahuman ang infrastruktura kasunod sang mando man sang presidente. Ginpahayag man sini nga ila ginatutukan ang development sang proyekto. Sa karon padayon pa ang jet grouting activity sa mga pundasyon sa Aganan Flyover suno kay Engineer Fruto kabahin sang pagpapag-on sang pundasyon sini. Ginpahayag naman sang ahensya nga kung mahuman ang proyekto ini ang makabig Christmas gift sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Masarangan nga mahuman ang Aganan Flyover bago magtakop ang tuig 2026. Ini ang pasalig ni DPWH 6 OIC Regional Director Jose Alfruto kay DPWH Secretary Vince Dizon. Again, pahayag ni Fruto nga target kuntani nga matapos ang flyover sa Marso tuig 2027. Apang kumpiyansa ini nga mahuman labi pa kag nagmando na ang presidente. Pagkatapos ang Aganan Flyover, gin-inspeksyon man ni Secretary Dizon ang buhang flyover sa diin ginsikyar sini ang natukiban nga pagtuhaw sang buho sa ibabaw sang flyover nga nagagagwa ang kabilya. Gintawgan naman sang Tiglicom ang kontraktor kag ginpangabay nga gilayon nga kayuhon ang porsyon nga may guba. Laki man sa ginbisita sang Tiglicom ang matahom nga mga proyekto sa Iloilo Sunset Boulevard. Radyo Pilipinas News. DPWH Secretary Dizon ginmanduan ang kontraktor nga nag-obra sang buhang flyover nga kayuhon ang guba nga porsyon sa infrastruktura. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, gintawgan mismo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang F. Guria Construction Incorporated nga mo ang kontraktor sa buhang flyover nga kayuhon na naguba nga porsyon sang flyover nga tukiban sa mga motorista. Kasunod sa ocular inspection sang Tiglicom, nakita mismo sini ang pagtuhaw sang nagkalabuka nga mga semento ka nagkagwa ng mga kabilya. Nagpasalig naman ang kumpanya nga pagkatapos ng Dinagyang Festival 2026 ina pagkakayuhon ang porsyon sang naguba sa flyover. Sa press con ni Secretary Dizon, kasunod sa kanya sinigin patikayon nga inspeksyon sa pila ka mga proyekto, ginengganyo bisin ang publiko nga mag-report sang tanan nga proyekto sa infrastruktura nga madiskubrihan nga may anomalya bangod porsigido gid ang ahensya nga aktuhan ang problema kasunod sang mando sang presidente. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Alkalde sang Panwas ang Sibalom sa Antique tuman ang pagpasalamat kasunod sa pagbisita ni PBBM sa Antique. Radyo Pilipinas Sa balita ni JP Herbas. Nagpalabot sa lubos nga pagpasalamat si Sibalom Mayor Giancarlo Oxenia kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa bulig sini nga matuman ang handom nga mapatahom ang Antique Airport. Suno sa alkalde, ang Antique Airport ang isa sa pinakamatahom nga paluparan sa Western Visayas.
Dugang pa niya, iya ginalauman nga sa pagbukas sang bag-o nga airport, mas magabaskog bagid ang ekonomiya kag turismo sang bugos nga probinsya. Nibuluan nga ginapangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-inaugurar sang Antique Airport sa San Jose de Buenavista. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghatag sang kalingawan ng mga barangay Tangob Mascara dancers gikan sa Bacolod City sa mga tumalanaw sang street dancing kag ritual showdown sang Sinulog Festival 2026 may kabilugan nga 60 ka mga dancer kag masobray sa kagatos ka propsman gikan sa Bacolod City ang nagparada halin sa Mango Avenue pakadto sa Cebu City Sports Complex. Nala ang ritmo kag matamis nga yuhom sang Bacolod. Ang Mascara Festival isa sa masobra 40 ka mga guest contingents nga nagbilin sa isa ka dalayawon nga marka sa sinulog sining tuig. Natalana naman nga pasundayag ang mga dancers ang Mascara Festival sa Cathay International Chinese New Year Parade sa Hong Kong sa maabot nga Pebrero 15 tubtob Pebrero 20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natigayo na ang pagsaylo sa power source ng International Builders Corporation sa More Electric and Power Corporation sa Enero 18. Ini ang pinakauna konsumidor nga ginpalapad nga franchise area sang More Power nga opisyal nga nagsaylo sang ila linya sang kuryente gikan sa pihak nga distribution utility. Ginpatigayon ang migration ceremony kaupod ang CEO kag presidente sang More Power nga si Mr. Roel Castro tagiya sang International Builders Corporation nga si Mr. Alfonso Tan, Vice President for Operation nga si Alvin Tan kag si Pavia Iloilo Vice Mayor Edsel Hiroche. Naglawig lamang sang pila ka oras kag wala magdugay ang makasaysayan sa pungsod nga pagsaylo sang kuryente sa International Builders Corporation sa More Power. Ginpakigbay ni Mr. Castro nga umpisa pa lang ini sa pamatuon nga posible ang pagpangalagad sang isa pa ka distribution utility sa mga kabanwahanan para sa kayuhan sang konsumidor. Pamatuod nga ang serbisyo sang More Power ginaulat sang mga konsumidor bangod sa panawagan sang mga konsumidor para sa mas maayo kag dekalidad nga serbisyo sa power distribution, mas ginpasangkad sang More Power ang ila pagserbisyo. Ini nga rason na nagtulod kay 2nd District Congressman Michael Goroseta kag 4th District Congressman Braden John Biron nga mag-file sang franchise bill sa Kongreso sadtong Setyembre 20, 2021. Pinaagi sa migration ceremony ginpakita sang More Power nga preparado ini sa mas masangkad pagid nga operasyon para sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:22. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Enero 20, tuig 2026. Sa dugang pang balita, nag-informasyon, please share, follow, kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Happy birthday kay Vermore Aventura, aton technician diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag sa tanan nga may mga birthday subong adlaw. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan ha. Sa aton nga mga FB live viewers nga nagaupod, madamo gid nga salamat. Kag kita sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad, Janelle Maclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo